Mga lods, magandang araw sa inyo. Mag-cooking show muna tayo ngayon. Gawa tayo ng radish kimchi. Sa Korea kung tawagin to is kaktugi. Pinaka-paborito kong klase ng kimchi yan. Yung nanay ko mga lods, may mga dinadala siya mga ingredients dito sa Pilipinas. Noong unang punta niya rito, ang dinala niya is parang flour. Okay? So harina, glutinous flour kung tawagin. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin. Sinubukan namin gamitin sa paggawa ng hot cake, mga ganyan. Parang hindi siya ganong bagay. So sige, nayala muna namin, lagay namin sa cabinet. And then ngayon naman may pinadala yung nanay ko na yung ano yung ground pepper. Hindi siya yung parang pinong-pino. Pero alam mo, basta't ang ganda yan. Ang ganda ng pagka-ground pepper niya. And also, naalala ko sa Korea, yun yung ginagamit namin sa paggawa ng kimchi. And then meron kasamang dalawang patis na medyo kakaiba. So sabi ko, anong gagawin ko dito? And then parang na-realize ko, teka, naka-drawing dito, no? Iba-ibang klaseng kimchi din. So doon ko na-realize na, teka lang, nagpadala ang nanay ko ng mga ingredients sa paggawa ng kimchi. So ginawa ko, namalengke tayo, bumili tayo ng mga ibang mga ingredients na mabibili naman dito sa Pilipinas. And then gumawa tayo ng radish kimchi, yung pinaka-paborito ko. So mga lods, papakita ko na sa inyo ha, okay? Mga lods, ito yung ingredients coming from Korea. So patis yan, magkaibang klase, di ba? So makikita nyo yung drawing dyan sa may gitna. Ito, pang radish, okay? Pagkatapos yung isa naman pang pechay bagyo. And then, ito naman mga lods, nilagay ko na sa ibang container. Kung maalala nyo, di ba, nagpag-grind ng pepper, dried pepper ang nanay ko. So, ito na yun, pinadala niya sa akin. Pagkatapos, ito naman yung sinasabi ko sa inyo, parang glutinous flour kung tawagin. Na yung pala, ito pala yung ginagamit sa paggawa ng kimchi paste. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yan. So ito na, ilalabas ko na yung mga pinamalengke natin. Ito yung tinatawag na Korean radish. Actually mga lods, maraming iba-ibang klase ng radish. But this time, ito yung gagamitin natin. Kasi ito yung pagkat kinagat mo, parang sumasabog yung tamis, asim, anghang sa loob. Okay? So ayan, meron tayong onion leeks, meron tayong carrots, meron tayong mga bawang, meron tayong peras. Ito yung mga patis natin, tapos yung ground pepper, at yung luya. Hindi ko nailagay dyan, pero kasama na rin doon sa mga bawang nalaglag lang mga lods. So mga lods, tara simulan na natin ang paggawa ng Korean radish kimchi o kung tawagin ay kaktugi. So syempre, babalatan mo muna yan mga lods. Huwag mong kakalimutan hugasan. Pagkatapos tanggalin mo tong kulay green na to. Actually, sa mga mas maliliit na radish kimchi, pwedeng isama to eh. Pero ibang klase ng radish yun. So sa paghiwa nito mga lods, kailangan mag-cubes yan. Na hindi siya lalaki ng mga mas malaki sa 2 centimeters siguro. So yung saktong-sakto lang na pag kinagat mo, parang may sumasabog na juiciness ng labanos sa loob na manamis-namis, na medyo may konting asim at anghang. So ganyan kalalaki yan mga lods, okay? So pagka nahiwa mo na lahat, ang gagawin mo mga lods, aasinan mo yan. Pagkatapos mong asinan, syempre medyo lalamas-lamasin mo ng konti, mamasay-masahihin mo. Pagkatapos, iseset aside mo siya, tsaka mo ipe-prepare yung mga iba pang ingredients na kailangan mo. So next mga lods, yung carrots naman, syempre babalatan mo rin. Pero yung paghiwa naman dito mga lods, ibang klase naman. Ang gagawin mo dito, parang medyo maninipis siya na parihaba. Kasi isasama mo siya sa may kimchi paste. So ganito yung technique na nakikita kong ginagawa nila kung paano nila hinihiwa yan para maging ganito ang itsura ng carrots mo. Okay? O ito naman, onion leeks. Ano pang gagawin mo? E di hiwain mo ng maliliit hanggang dun sa may dulo, sa may kulay green. Ituloy-tuloy mo lang, idamay mo na lahat yan para lalong sumarap. Siya nga pala mga lods, ito nga pala ang peras. Interchangeable pala to sa apple. Yung iba nakikita ko apple ang nilalagay nila rito eh. Ang gagawin mo lang, hiwain mo lang ng malilito para magkasya sa blender. Kasi i-blend natin ito kasama ng mga bawang, luya, para talagang durog na durog sila pag isasama mo na sa may kimchi paste. O eto naman mga lods, luya. Malilit lang din yung gagawin ko. Gaya ng sabi ko, yung kasya sa blender at madaling durugin. At syempre, ganun din ang gagawin natin sa bawang mga lods. So eto na nga mga lods, dito na natin gagamitin yung harinang pinadala sa akin ng nanay ko noong January. Actually, dala pala niya nung pumunta siya dito. So mga lods, hindi ko alam kung paano yung sukat eh. Basta't ginawa ko, naglagay ako ng tubig, nagpakulukan ng tubig. Pagkatapos naglagay ako ng harina and then tansyahan na lang. Ang mahalaga lang dito is parang meron kang kulay na hinahabol na parang magiging parang gelatin siya na kulay puti. Ganun lang yung itsura, okay? This is not end of the world, huwag kayong matakot, sige lang, mag-eksperimento lang kayo, sukatin nyo kung paano hanggang sa matutunan nyo, okay? And then dito naman, pinagsama-sama ko na yung peras, bawang, pagkatapos luya for manual blending. Ang laking bagay din nito mga lods. So, tinan nyo, hinihila-hila lang. Oh. Pagkatapos, kusa na siyang madudurog sa loob. Kung ako sa inyo mga lods, bumili kayo nito.
magandang meron kayong ganito sa inyong kusina. And then naisip ko dito ko na gagamitin yung patis na special para talaga sa mga radish kimchi para mas maging maganda yung pagkakadurog ng mga ingredients natin dito. So mga lods, again, tansyahan na lang kung gaano karami ilalagay ko. It's not end of the world. Ang mahalaga dito is matutunan natin kung paano ba ginagawa to. Okay? So mga lods, moment of truth, gawa na tayo ng kimchi paste. Kailangan natin ng container kung saan dyan natin unang ilalagay yung niluluto nating glutinous flour. So, ganito dapat ang magiging itsura niyan, okay? So, pasimplihin lang natin. Lahat ng mga ingredients na pinaghihiwa natin, na binlend natin, maliban lang doon sa may Korean radish ipagsasama-sama natin dito sa may kimchi paste. So, mga lods, dito ko na nga ginamit yung chili powder, fresh from Korea. Yung iba mga lods, minsan dito rin nilalagay yung patis. Pero wala namang problema yan kung mauna mong ilagay do sa may pag-blend para mas maging smooth yung pag-blend, or dito, ang mahalaga, mailagay mo lang yung lahat ng mga mahalagang ingredients. So mga lods, ito, haluin mo lang yan. Pagka medyo kulang pa sa may glutinous flour, meron pa tayong mga sobra doon. Ganun yung nangyari dito, kaya medyo dinadagdag-dagdagan ko. Ang mahalaga, maging ganito yung itsura niya. Okay? Para ready na siya pagka iahalo mo na siya doon sa may Korean radish na nire-ready natin kanina. Okay? So, eto na yung Korean radish mga lods na inasinan natin kanina. For 30 minutes or more, no problem yan. Tapos, binanlawan ko yan ng 3 beses. Okay? Babanlawan mo yung asin na nilagay mo syempre dyan bago mo lagyan ng kimchi paste. So, eto na mga lods, ilalagay na natin yung kimchi paste. And then, mas maganda, mag-ready kayo ng gloves kasi mahirap tong haluin na ang gamit mo lang is kutsara at tinidor. So, mas maganda to, kinakamay talaga. Pero masakit sa kamay yung anghang neto Kaya ang gagawin mo, kukuha ka ng gloves para mas madali mo siyang haluin. Ay, bago ko makalimutan mga lods, nilalagyan nga din pala ng asukal to. So eto, papakita ko sa inyo na niligyan ko ng brown sugar. Actually, sa mga ibang mga pagkakataon, lalo sa Korea, nilalagyan nila to ng mga salted seafoods. But this time, dahil meron naman tayong patis coming from Korea, yun na lang muna yung nilagay natin. At saka medyo may allergy kasi si Mrs. Kaya naging maingat tayo sa paglalagay ng mga ibang ingredients. After mong haluin, ipapak na natin dito sa mga ziplock. Siyempre, mas maganda kung Tupperware. Pero para hindi gaanong kumain ng space sa refrigerator, ito sa ziplock natin nilagay. Actually, dinoble ko pa yan after ilagay yan. Sa Korea, mga lods, ang ginagamit nila dati traditionally, yung parang yung parang banga, yung parang pasong malaki, tas nilulubog nila sa lupa. Pero ngayon, mga lods, meron ng tinatawag na kimchi refrigerator. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas. Pero pagka talagang natuto kong gumawa nito at marami ang batch na, baka bumili din tayo nun. But as of now, mga lods, dito muna tayo sa mga pambahay lang. Ilagay sa ziplock, pagkatapos ilagay sa ref ng mga ilang araw bago kainin. Siya nga pala mga lods, may mga sobra palang kimchi paste. So kesa masayang to, ginawa ko, gumawa ko ng ibang variants ng kimchi. Ito naman yung paboritong kimchi ng misis ko, yung cucumber kimchi. So, di ba kung maalala nyo, di ba gumawa nanay ko niyan. So, ito, ganun din naman ginawa ko. Medyo pinainitan ko sa kumukulong tubig bago ko lagyan nito. Wala naman limit kung anong mga gulay ang pwede mong gawing kimchi. As long as may sobra kang kimchi paste, edi sumubo ka ng iba-ibang klaseng gulay, di ba? So, ayan na nga mga lods, ginamit natin yung mga ingredients na pinadala ni Oma. So, kayo mga lods, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong kimchi. Humanap lang kayo ng mga alternative na mga ingredients para doon. Pero ang alam ko, ang isa sa pinakamahalaga dyan yung ground pepper At sa pagkakaalam ko din, alam na ng mga Pilipino kung saan pwedeng bumili nun. Kasi maraming iba-ibang klase ng pagkakadurog ng chili powder So, ganyang klaseng chili powder daw talaga yung pang kimchi. Okay? So, bibigyan ko kayo ng update after mga ilang araw. Sana na-enjoy nyo itong cooking show natin ngayon. O yun lang mga lods, magandang araw sa inyo lahat. Thank you!